Eto po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Ako'y natatawa dahil ang dami pong balita ngayon pero, puro kababalaghan ng pamilyang Marcos. Mamaya pag-usapan natin 'yan. Puro DDS ang magpapasko sa kulungan. Lintik na gobyerno talaga 'to, oh. Eto, meron tayong, nakuhang intel from a reliable person. Remulla Brothers di umano ang nagpapatakbo na ng Pilipinas. Explain ko sa inyo mamaya. Martin at Recto the Batman, kakasuhan. Pangapat, Lacson, nagtataka. Pag-usapan natin kung saan siya nagtataka, bakit siya nagtataka, at anong kalokohan to. Panglima, BBM, tinatarget ang mga kabataan. Hoy, Franz Castro ang datingan mo. Komunista ang datingan mo, mga ano, Di umano. Kailangan yun. Paanim, ito ang totoong naganap kay Guanzon. Maraming kwento dyan. Pero ito ang totoong naganap. Mamaya papakita natin yung CCTV footage. Video. Yamas. Kinakabayo si Risa. Ayan. Nako, yan ang magiging mga balita natin ngayong araw na ito. Huwag pong kakalimutan, i-like po itong video na ito. And sana doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel ni Coach Oli, News PH o Coach Oli. Ayan lang sana mag-subscribe kayo. Click nyo lang yung subscribe button dyan. Again, konting lambing lang po. Libre naman po yan. Pampagana po. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto, pag-usapan muna natin yung mga magpapasko di umano sa kulungan. Naglabas na ng arrest warrant ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa ayon kay Attorney Harry Roque. Nanindigan naman ang kampo ng senador na hindi siya pwedeng ipaaresto. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Mag-iisang buwan nang hindi nakikita ng publiko si Senator Bato de la Rosa. Kasunod yan ng bali-balitang may arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya kaugnay ng war on drugs. Sa Facebook post ng kaalyado ni De La Rosa na si Attorney Harry Roque, sinabi niyang inilabas na nga ang arrest warrant laban kay Bato na siyang nanguna sa drug war ng Administrasyong Duterte noon bilang PNP chief. Ay, Harry Roque! Sana naman hindi fake news yan Baka naman fake news yan. Hindi. Ako'y naniniguro lang kasi meron na daw warrant of arrest. Ang nagsabi nito si Boying, no? Alam naman natin si Boying, medyo duda ako talaga doon. Pero iba ata ang source nito si Harry Roque at sabi niya reliable yung kanyang nagsabi rin sa kanya na meron na nga talagang warrant of arrest kay Bato. Well, anyway, sinasabi ko lang sa inyo, hindi ko po alam kung fake news yan or totoo. But anyway, i-discuss natin, Pinayuhan pa ni Roque si De La Rosa na huwag magpapakidnap. Kahit mismong abogado ni Senator Bato, mukhang naniniwalang may arrest warrant na laban sa Ay, si Atty. Torian, sinasabi meron ngang warrant of arrest na. Pogi nung katabi ni... Hindi, kaibigan natin yan, taga-SME na yan. Basta taga-SME na, pogi talaga. may pinagmanahan. Pero si Atty. Torion, sinasabi na meron na nga warrant of arrest. Ito, nakakasama ng loob dito. Ang dami na nating problema sa Pilipinas, di ba? So, hindi umuusad. Walang nangyayari. Dito sa mga flood control investigation, dito sa ghost projects, pero tila ang mga makukulong ay puro DDS. Kesyo ito ay patungkol sa prime water, kesyo ito ay patungkol sa donasyon sa kumpanya, kesyo ito ay patungkol sa pogo, kung ano-ano pa man. Basta mailihis nila doon sa usaping patungkol sa ghost projects. Yung patungkol sa flood control projects, yung mga lintik na insertion na ginawa na itong mga congressman sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Kaya nga kung ano-anong ano-ano na, sino-sino ikukulong. Remember this, nagpangako si Bongbong Marcos.
At together with Boying, sabi ni Boying, sa December 15, meron nang makukulong. At sabi rin ni Bongbong Marcos, bago magpasko, marami nang makukulong. Ang problema dito sa issue na to, okay kung may makukulong. Pero sana yung makukulong, yung nagnakaw, yung mastermind ng ghost projects. Naiintindihan? Bakit tayo kung saan-saan napupunta? Bakit nauuna pa yung iba? Kaya nga sabi ko, kung totoo man to or hindi, itong kay Bato, kung fake news man to o hindi, pero ako naniniwala na may katotohanan kasi kailangan nilang magpakita ng meron silang ginagawa. Parang meron silang kota sa taong bayan eh. Pag hindi sila nakapagpakulong, walang naniniwala sa investigasyon nila. Ang problema, yung ipapakulong naman nila, walang koneksyon sa ghost projects, naiintindihan po natin. Alam mo, ginigisa tayo sa sariling mantika. Gusto nila, mayroon silang maipakulong. Pero nakakaligtas yung mastermind. And this is public knowledge. Yung administrasyon po ngayon, sa pamumuno ng magpinsan, ang mastermind. So panalo sila doon. Nakakaligtas sila doon sa nakaw nila. Hayahayang buhay. Pangalawa, eliminating political enemies. This is very important. Bakit? Mamaya i-explain ko. Pero pansinin ninyo, lahat po ng kinukulit ngayon ng gobyerno, lahat po ng makukulong ngayon ng mga politiko, lahat ng hinahabol ng gobyerno nito, political enemies. Kaya wag po tayo papadivert dyan Mamaya po i-discuss nating mabuti yan. Kanyang kliyente. Parang totoo na talaga ito ata, itong arrest warrant na ito. Kasi maraming nang nagsasabi sa akin, hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad. Ayan. Alam mo, may punto rito si Atty. Torion Kaya naman tayo ay sana nakikiusap sa Supreme Court. Pakibilis-bilisan naman ng galaw. AFP. Nga? Ilan pa ang makikidnap na politiko? Ilan pa ang makikidnap na political enemies? Bastusin na natin ang korte ng Pilipinas? Dahil ang babagal ninyong magsikilos? Dahil mga tahimik kayo? Sinampahan na to ng kaso No? Pinapasagot, kung tama ang aking pagkakaalala, pinapasagot na ng Supreme Court yung pagkakakidnap di umano kay PRRD. So, umuusad na. Kaya lang, mabagal pa rin. Hanggat hindi nagkakaroon ng desisyon na yung pagpapadala kay PRRD sa dahig ay illegal, unconstitutional, baka mamaya nadala na dun si Bongo, nadala na dun si Bato, nadala na dun si Sara. Tapos saka kayo magdidesisyon, hindi na natin makukuha dun. Naiintindihan po? Hindi na natin makukuha dun yung mga pinakdala, yung mga kinidnap sa dahig. Kaya naman, kung gagawa kayo ng aksyon, sana hindi papatay yung kabayo. Diba? Baka saka nyo ihain yung damo, patay na kabayo. Pakibilis-bilisan naman. Kasi hindi maganda yung mga presidents na nangyayari. And until walang pumipigil sa ginagawa ng gobyerno na ito, Supreme Court, AFP, hanggat walang pumipigil sa ginagawa nila at sinasabing mali yung ginagawa ng gobyerno, tutuloy nila yan. Ilang pang kikidnapin papuntang dahig? Gising, oy! Ayon sa Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, wala siyang impormasyon tungkol sa umano'y arrest warrant kay De La Rosa. Siyempre, hindi niya magsasalta. Walang bayad.
Hindi, hindi. Seriously, hindi naman niyang kliyente si Bato, 'di ba? So, hindi mo naman muna magsalta 'yan. Focus siya kay PRRD. Pero muling nanindigan si Ombudsman Boying Remulla na totoo ang arrest warrant. Iginiit niyang hawak niya ang unofficial copy nito. Ang Tingnan niyo, you just observe, okay? Yung sinasabi ko sa inyo, ha? Mamaya i-discuss natin mabuti. Remulla Brothers, hawak na ang Pilipinas. Sila na nagpapatakbo. Tingnan niyo. Kaninong idea 'yan? sabi naman noon ng ICC, kung wala sa official communication channels ang ulat, hindi ito kumpirmado. Sabi din ni Remulla, huling nakita ang senador sa Pampanga. Pero ang kampo mismo ni De La Rosa, wala raw ideya sa kinaroroonan niya ngayon. Hindi rin daw Alam ko kung nasan si Senator Bato. Nandito. Kunin nyo. Gullible to mga. Baka maniwala na naman kayo. Tapos gamitin nyo sa aking kaso. Itinatago ko ni hindi ko nga naaaninag ang ano niyan. Ang buhok niyan. Ay nako. kausap ni Atty. Torion ang kanyang kliyente. Tanging asawa lang daw nito ang kausap niya. Sa ngayon, nakabinbin pa sa Korte Suprema ang petisyon ni na dating Pangulong Duterte at De La Rosa na kumukwestiyon sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC. Yan yung sinasabi natin kine-question yung authority ng ICC, nakabinbin pa. Hanggang kailan kaya ibibinbin ng Supreme Court to? Katulad ngayon, pag naging sinabi ng Korte Suprema, illegal yung pagkakabitbit kay PRRD ron, makukuha pa ba natin si PRRD? Wala na. Diba? Pero okay pa rin yun. At least, hindi na pwedeng gawin sa mga susunod. No? Ang pinupunto ko lang dito, bilis-bilisan. Baka wala nang kwenta yung desisyon yung Supreme Court bago lumabas. Nako kayo. Pero ayon sa ICC accredited lawyer na si Gilbert Andres, pwedeng isuko ng Pilipinas ang isang akusado sa International Court. Base raw yan sa International Humanitarian Act. Nakasaad dyan na maaaring i-transfer ang isang akusado sa alinmang korte o international tribunal para sa grave crimes. Kasi ang ini-implement po, ang sinusunod po ay yung batas natin mismo, no? Yung Republic Act 9851 or the IHL Act. At ang mahalaga dito, ito po'y pinasa ng Kongreso noong December 2009 kung saan hindi pa po tayo parte ng ICC Rome Statute. Nagbabalita mula Yan ang sinasabi mo. Pero, yes, pwede isuko. Pero dapat padadaan sa korte ng Pilipinas. Hindi yung pwede ka lang basta tangayin ka, pumunta dyan sa bahay mo si Torre, tapos may dalang warrant of arrest ng ICI, dadaling ka na ron. Dapat paharapin. Dapat alam mo yun, may due process. Paharapin sa korte. Yan po yung pinupunto ng mga abogado rito. Hindi ka pwedeng dalhin doon basta-basta. Dapat pwede mo munang i-defend yung sarili mo sa harap ng korte. Oh. Ngayon, kung na-desisyonan, dapat dalhin, di dalhin. Pero ang hindi ko maintindihan dito, meron tayong hustisya, meron nga tayong ombudsman eh. Gago ba kayo? Meron nga tayong korte gumagana. So are you telling us, hindi gumagana ang hustisya sa Pilipinas? Tanggalin nyo na Supreme Court, tanggalin nyo na rin ombudsman. Anong purpose ng mga yan? Dalhin na lang natin sa international court, yung sinasabi nyo, international court, di ba? Yan ang hindi tayo magkakasundo eh. Kasi kayo, you just want to eliminate political enemies. Kahit na masagasaan na yung ating soberanya. Obvious naman eh. O ito, next topic po tayo, pag-usapan natin, nakatugtong ito. Kaya nga naman ngayon, ito tingnan natin mabuti ang umuugong na ipakukulong bago mag-December 15, si Bato, si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy, tsaka to si Revilla. Tapos, magtataka kayo, si Martin, na talaga namang napakadaming ebidensya, hindi makakasuhan. Etong si Batman na si Recto, i-discuss natin niya maya-maya lang,
dapat kinakasuhan din, pero wala ding kaso. Kaya nga may nakapagsabi sa akin, ito from a reliable person. Okay. Natanong ko kasi, medyo malalapit sa mga politiko itong natanong ko. At saka hindi to bias. So kayo na lang humusga kung tama ang pagkakasabi sa akin. Siyempre, tanong ako, sabi ko, anong nangyayari kay Bongbong Marcos? Bakit parang mali-mali ang desisyon niya? Parang nag-iisip pa ba siya? Alam mo sabi niya, Coach Oli, hindi si Bongbong nagpapatakbo ng bansa natin. Ang nagpapatakbo ng bansa natin ngayon, Remulla Brothers. Pansinin mo, di ba? Yung sinabi, may pinapasok, walang pumasok na baril sa KOJC. Parang ang tanga naman ni Bongbong, di niya alam. Tapos isasabihin niya walang pumasok na baril sa KOJC. Kitang-kita naman, 5,000 pulis, lahat sila may mahahabang baril, hindi nila nakita. Yun yung sinabi. Binubulong lang sa kanya ang sitwasyon. Yung pagkakakidnap kay PRRD, hindi niya idea yun. Idea yun ng mga kaliwa, pero nagpapatupad, Remulla Brothers. At di umano, ang gumagalaw naman sa financing, si Martin. So pag tiningnan mo talaga, ito ay talagang may katotohanan. Isipin niyong mabuti. Ha? Bakit natanggal si Torre? Sinong may gawa? Di ba meron silang hindi pagkakasunduan ni John Vic? Ang laki ng nagawa ni Torre, halos isuko niya na yung kaluluwa niya sa demonyo. Ginawa siyang PNP chief, saglit lang. Bakit? Iringan sila ni John Vic. Hindi nila matatanggi yun. Bukod sa tinawag silang adik, bukod sa tinawag na pangit lahat ng adik na na-offend si Lisa at si Bongbong, pero ang talagang ano niyan, critical niyan, hindi magkasundo si Torre at si John Vic. So ang may hawak ngayon, ang kumokontrol ngayon. And possibly, ito sa kwento sa akin, hindi ko alam, ha? Sabi ko, asan si Lisa? O yun. Si Lisa, si Tambi, pero ang talagang gumagalaw, Remulla Brothers. Kaya nga naman ito, basahin natin. Sabi, Ombudsman eyes malversation plunder cases versus Bong Revilla. Kayo ba'y naniniwala pa dito? Kasi meron nang naging problema dati si Bong Revilla, di ba? Nagka-problema na. Tama o tama-tama. Kung totoo man yun or hindi natin alam. Pero for discussion purposes, kahit totoo yun, uulitin pa ba niya ngayon? Malabo eh. Pero pansinin nyo nga, ito'y malinaw pa sa sikat ng araw. Ang mga ginigipit ngayon. Tingnan mo mga senador, bakit? Duterte Black. Bakit? Pag kinasuhan ng impeachment si Sara, di ba nablangko ng Senado? Nung nablangko ng Senado, nahinto ang impeachment. Pero kung wala na to si Bato, wala si Cheese, wala si Jinggoy, wala na rin si Villanueva, makakalusot yung impeachment. In short, political rival. Eliminating yung kalaban. Tatandaan nyo to. This is public knowledge. Ang dami na pong nagsasabi nito. Si Bongbong Marcos walang planong bumaba sa 2028.
Kung bumaba man yan, napilitan, ang ilalagay niyan, yung kakampi niya para hindi siya makakasuhan. Pero ang unang gagawin niyan is to eliminate ng kalaban para hindi makasuhan. At hindi siya bababa. Abangan ninyo itong sinasabi ko. Trinay na nila to once. 'Di ba? Nagkaroon ng People's Initiative. Gagawin nila ulit to ngayon. Ngayon, yung tungkol dito kay kay Bong Revilla, ito ay political rival sa Cavite ng Rimulya. Kaya dinidiin. And at the same time, may go signal sa ibabaw. Alam nyo kung bakit? 3 anak nito. 3 anak. Congressman. Hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara. So easy target siya. In short, namarkahan tong si Bong Revilla na DDS. Maglalabas kami, ha? Tingnan ninyo. Ng mga patterns ng kakasuhan kung sino-sino. Lahat po yun connected sa Duterte. Wala namang connection to sa ghost projects. Oh. Walang connection sa ghost projects yan. Yung mga kinakaso kila Cheese, walang connection. Easy target kasi to si Bong. Gaya ng sinabi ko, kasi nga dating may kaso. But all the more, hindi niya nagagawin kasi kung totoo man yun or hindi, ayaw na niya ng gulo. Iiwas na siya. Kaya malabo itong sinasabi nitong mga Rimulya brothers. At the same time, easy target din to dahil artista. Kaya nga sabi ko, tinarget si Cheese tsaka ito eh. Bakit? Si Cheese kasi sikat din yung asawa, si Hart. Ito naman, sikat din na artista. Pag tiningnan po natin ang nangyayari, kahit hindi po interested sa politika, madadivert mo yung atensyon doon sa mastermind pag ang pinag-uusapan artista. Kasi maraming magiging involved eh. Yung walang kamalay-malay sa politika na tao, hindi interesado sa politika, masasama mo. So pag naririnig mo, ay nakulong si Cheese, ay nakulong si Bong Revilla. Artista eh. Papatulan ng iba. Mapapasama imahe, na-divert na tayo. Di ba? Kaya gumagalaw ang Congress. Naaalala nyo, Duterte Youth Party List, 3 boto rin. Natanggal. Ang balita natin dito. Ito, balita. Yung anak ni Boying, kayo na mag-check sa mga taga Cavite kung ito'y totoo. Hindi mananalo doon sa anak ni Bong Revilla as governor kung walang tulong ng Revilla. In short, parang Sara Duterte at Bongbong Marcos. Kaya naman nanalo lang si Bongbong is because of Sara. Pero darating na magtatalo sila sa presidency sa 2028, tapos na ang panahon ng Marcos. Same thing dito sa Rimulya. Kaya pinag-iinitan ngayon ang Revilla kasi yung anak ni Boying, ang sabi ay hindi kaya niwala sa kalahati ng anak ni Senator Revilla. Pero ang nag-trigger daw ditong matindi, ito ilalabas natin to, hihingin natin kung ito ay may katotohanan. Ang sabi kasi dito,
na-trigger daw 'tong Rimulya na ikinagalit din, di umano, ng nasa ibabaw dahil si Bong Revilla at si BP Sara ay nagkita sa ibang bansa. So, alam nila, di umano, na magkaibigan si Sara at saka si Bong Revilla. In short, kaya target din to si Bong Revilla bukod sa artista na markahang DDS. Sa gobyerno ngayon, pag markado kang DDS, ididiin ka. Hindi natin alam bakit sila nagkita sa ibang bansa. Okay? Meron daw nakapicture, na videohan, etc. na ikinagalit nung babae sa Malacanang. Di umano. So in short, sa tingin ko nga yung mga anak nito hindi pumirma ng impeachment ni BP Sara. So, posibleng magkaibigan sila ni Sara talaga. Ito'y alam naman ng mga taga Cavite. Kaya pinag-iinitan. Ito masakit sa Pilipinas, no? Nalayo na tayo doon sa totoong issue. Ang issue ngayon, sino ba yung nagnakaw? Sino yung may ghost projects? Bakit? Yung wala namang ghost projects, kung ano-anong sinisilip nyo, pero yung mga katulad ni Tambi, nanuknukan na ng dami ng ebidensya, hindi nyo kasuhan. Nakikita po. Okay, maglalabas, hindi natin titigilan to. Kasi kami, magbabantay talaga kami. Kung tatarantaduhin nyo si Bato, at isusunod pa raw si Bongo, yan ang mga next in line. Wala na kayong aasokasuhin kundi mga Duterte. Hindi rin namin kayo tatantanan. Ilalabas namin yung pattern nyo. Kitang-kita naman ng taong bayan may pattern to eh. Galit sila din kay Cheese dahil hinarang yung forthwith di umano. Yeah? Kaya kung yung mga lalabas dyan, puro DDS yan. Ha? Wala namang problema kung gusto nyo ipakulong si Bato, si Cheese, si Bong Revilla, etc. kung sino-sino. Okay lang yan. Padaanin nyo sa due process. But for the meantime, focus muna tayo dun sa mastermind. Bakit inuunan nyo yung mga kalaban nyo? Focus muna tayo doon sa ghost projects. Sino-sino yan? Mga animal kayo, nataguri ang pork barrel, si Tambi tsaka si Sandro. Walang kaso. Bobo ba kayo? Wala kayong makitang ebidensya? Kung sino-sino sinisilip nyo? Yung klase kayong abogado. Niluloko niya itong mga taon to. Ba't papayag ba tayo? Ito hindi pagtatanggol kay Bong Revilla, ha? Inuulit ko, hindi rin namin pinagtatanggol si Cheese. Hindi rin namin pinagtatanggol si Villanueva. Kahit yung bilyar. 'Di ba? Pero nakikita kasi natin ganun eh. Kung gusto nyo parusahan yung bilyar, okay lang. Pero ba't kasi kailangan nila matanggal yung 2 bilyar eh. Boto yun sa impeachment. Nakikita nyo po yung point, kaya nanggagalaiti ako dito. Hindi sa pinagtatanggol namin yung mga yan. In the proper time, kung gusto nyo silang imbestigahan, okay lang. Ipakulong nyo muna yung mastermind ng ghost projects. Then punta kayo sa kanila. Ayos ba tayo doon? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Bakit? Sa mga taga Cavite, ito'y tanong ko. Hindi ba kaya manalo ng Rimulya doon? Nang hindi ini-eliminate ang Revilla? Diba? Kaya bang manalo ng gobernur doon? Nang hindi ini-eliminate ang Revilla? Dahil ang balita namin sa Cavite, ang gusto ng tao, Revilla. Tama ba? O tamang-tama?
Wag na nga natin puntahan yung droga baka mamaya, lumayo tayo. Pero dun pa lang, baka mamaya masilip pa natin kung sino nagdodroga diyan, 'di ba? Ah, Next topic po tayo. Ito pag-usapan natin 'to si Batman, Batman Recto. Oh, ito ba kaya niyong panagutin? Pag-usapan natin. Dapat papanagutin si Executive Secretary Ralph Recto, dating Finance Secretary na nasa likod ng paglilipat ng excess funds sa National Treasury mula sa government-owned and controlled corporations, kabilang na ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon ito kay Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando. Kasunod ito ng deklarasyon ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang utos na paglilipat ng 89.9 billion pesos na halaga ng excess funds. Tamo diyan maliwanag Illegal, unconstitutional, kriminal. Magnanakaw, bawal. Ano pang gusto niyong salita? Pang-aabuso, pangungupit. Yung paglipat ni Recto. Kasi yung paglipat itself, bawal. Yung para sa PhilHealth, para sa PhilHealth. Diba? Ganun lang kasimple yun. Parang siyota lang yan. Kunwari. Ang para kay Banatbay, para kay Banatbay. Hindi mo pwedeng ilipat kay Boss Dada. At yung para kay Boss Dadang siyota, hindi pwede kay Banatbay. Yun ang punto. Hindi porket payag sila. Kunwari lang kunwari. Di ba? O kunwari sa Malacanang may payag dyan. Palitan ng siyota. Ew. Naku, nai-imagine ko. O kunwari lang. Hindi po pwede yun. Bawal yun. Bawal yun sa mata ng Diyos kahit payag pa kayo dyan sa Malacanang magpalitan ng siyota pag kayo ay nasa alapaap. Example lang, example. Kadiri. 'Di ba? Bawal 'yun. Hindi po dito issue if it's too big or if it's too small. You know what I'm saying? Those who know, alam niyo na. If you know, you know. Okay? So hindi issue dito if it's too big. Bawal 'yun. Parang ganito, bawal. Bawal ilipat. Ang nakipagpalitan dito si Recto. Kaya nyo bang kasuhan? Ang kinupitan nyo rito, animal kayo? PhilHealth. Ito'y kalusugan ng mga mahihirap. 89 billion. Tama ba 89 billion? 89 million. 89 billion ata ito. Ganyan kayo kalupit. Tapos sinong gusto nyo silipin? Si Chis Escudero. Yung prime water ng bilyar. Ako po'y nakatira sa may prime water. May problema talaga kami sa prime water. Okay? Kaya hindi ko pinagtatanggol yung bilyar. Pero animal kayo. Ang laki ng problema natin ngayon. Pinoproblema nyo yung prime water. Pinoproblema nyo yung dolomite. Di ba? Ngayon, siniinan nyo naman si Bong Revilla. Mga gago ba kayo? Tapos yung nagpapahirap sa atin, nakatulad nito si Recto, liligtas ninyo? Hindi nyo kayang kasuhan dahil kakampi nyo? Dahil nagbibigay sa inyo ng magandang tax? Sindikato kayo, animal, kung ganyan kayo ng ganyan. Ng PhilHealth sa National Treasury. Dapat kasuhan itong si Ralph Recto at yung mga kasama niya na arkitekto ng paglipat ng pondo ng mga GOCCs papunta sa national government. Malinaw na sinasabi ng Korte Suprema, illegal yan at hindi po pwede yan. Gate pa nito, kasunod ng kautusan ng Korte Suprema, labag sa batas ang Kaya nga ako, alam mo, ito yung sinasabi daw kaya daw hindi nila makasuhan si Tambaluslos, ito si Martin, kasi wala silang ebidensya. Dahil ang ebidensya lang nila ay hindi katanggap-tanggap sa korte dahil ito ay hindi sinumpaang salaysay ni Saldico
at yung hindi maayos na notaryo di umano nitong si Gutesa. Gago ba kayo? Tanga kayo? Eh di kumuha kayo ng ebidensya. Paano kayo nagkakaroon ng ebidensya kay Chis Escudero, kay Bong Revilla, kay Bato, kay Villar? Yung political enemies nyo na gusto nyong i-eliminate, bakit kayo may resibo? Bakit kayo nakakakuha ng ebidensya di umano kahit yung ebidensya nyo ay peke? Ito si Vince Dizon, ano ba kayo? Tanga? Ba't hindi kayo kumuha ng ebidensya? Kasi kung kayo maghahanap, doon pa lang sa pork barrel eh. Ang dami na eh. Ang dami, ang laki na, lumabas yan sa mainstream media. Ang dami nang napunta doon sa magtsuhin. Kay Sandro tsaka kay Martin. Wala pa rin kayo makuhang ebidensya. Sa dami na nilang ghost projects, wala kayong nakuhang ebidensya laban kay Sandro, kay Martin. Puro mga sikat na senador na nasa minority. Ang hanap ninyo, mga animal kayo. Huwag nyo nga, ako nabubuisit na akong talaga sa mga ito, ha? Huwag nga nyong bibilin tong kanilang binibenta na wala kasing ebidensya laban sa kanila kasi hindi naman umuuwi si Saldico. Umuwi muna siya rito, manumpa siya para may ebidensya. Tanga! Gawin nyo yung dapat. Mag-imbestiga kayo. Sundan nyo yung ebidensya. Makitang-kita na ng taong bayan yung mga ghost projects eh. Nasa gobyerno naman yung listahan. Halimbawa, mayroong pinatayong 2 billion. Saan to? Sa Ilocos Norte. O asan? Eh bakit wala? Eh nakalagay dito completed. Tanga kayo, hindi nyo magawa. Puro kayo, Saldi, umuwi ka muna. Saldi ko, umuwi ka na, Saldi ko. Ikaw, ba di nyo kayang pauwi si Saldi ko? Ako nga, sa tingin ko, pagka hindi lumabas ng hanggang Pasko, si Saldi ko, nagka-areglo na kayo. Hindi nyo pa uuwiin si Saldi ko, pero hindi na siya maglalabas ng video. Kita nyo, tumahimik si Saldi ko? Ikaw, Saldi ko, titirahin din kita, animal ka. Pag di ka, ba't di nyo mapauwi si Saldi ko? Minit nyo ah. Pag makakampi ninyo, ba ito si Recto? O ano nangyari dyan? Wala kayong magawa. Ginawa ni Recto at dawit dito maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malinaw na illegal ang ginawa ni Executive Secretary Ralph Recto sa basbas na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. O ano ka ngayon, Ralph Recto? Tigas kasi ng mukha mo eh. Pinagpipilitan mo pa na kunin yung pondo ng PhilHealth na galing sa mga kinakaltas, sa sahod ng mga manggagawa, kontribusyon ng mga ordinaryong Pilipino. Ayon na Yun ang sinasabi ko eh. Hindi ko kilala kung sino yung nagsasalitang congressman. But that is not the issue. May punto siya eh. Hindi ko alam, baka mamaya nga, pinklawan yan or what, or mamaya DDS yan, makasabihin bias na naman tayo. Hindi po yun ang issue. The issue is, illegal yung ginawa, kasabwat si Bongbong, sabi ng Supreme Court. Nganga ka na lang dyan, ombudsman? Nganga ka na lang? Bobo kayo, bobo? naman kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong maibabalik ang 60 billion pesos na kinuha sa PhilHealth sa pamamagitan ng 2026 national budget. Anya, sinunod ng Kamara kung anong nakasaad sa batas at direktiba ni PBBM. Ibabalik ang 60 billion pesos na pondo sa pamamagitan ng national budget. Narinig na namin yan, mga animal kayo. Yan 60 billion project, sabi niya, ibabalik niya. Nagkaroon ng desisyon ng korte, hindi pa rin na ibabalik. Tagal na sinasabi ni Bongbong yan ah.
Katulad nung sinabi niyang 20 pesos na bigas. Katulad nung sinabi niyang hindi papasok ang EDCA rito. Katulad ng sinabi niyang hindi makakapasok ang ICC. Puro pangako, wala naman nangyayari. Hanggang ngayon, pangako pa rin. To the rescue ka pa, Adjong. Baka mamaya nasa listahan ka rin. Baka mamaya meron ka rin insertion. O parehas kayo ni Ontiveros. Hindi insertion. Immaculate insertion. Ang tawag ninyo, mga animal. Tagapagtanggol ka pa eh. Hindi nga nababalik eh. Tagal ng usapin yan eh. Wala naman nangyayari. Oh, kailan nyo ibabalik? Pagpatay na yung kabayo. Idinagdag ito ng Kongreso sa orihinal na alokasyon ng executive branch na 53 billion pesos para sa PhilHealth. Kaya sa kabuuan, nasa 113 billion pesos na ang total allocation para sa Ang laki niya, no? 113 billion. Kinuha nyo sa PhilHealth. Maraming doktor hindi nabayaran, nurse hindi nabayaran, gamot na hindi na-distribute, baka patay na. Yung humihingi ng gamot. Yung mga dapat maoperahan, baka patay na dahil hindi na operahan. Yung mga dapat na ospital, baka patay na dahil hindi na ospital. Yung mga nanganganak na dapat nakikinabang, baka namatay na yung anak. Naintindihan po natin. Hindi ng concern nyo 150 million ni BP Sara sa confidential funds? Kung hindi ba naman ganun kaitim ang puso ninyo, mga animal kayo? Ang concern ninyo yung mga senador, yung contribution sa ganito, yung prime water sa ganito, yung dolomite sa ganito. Kasama kayong mga pinklawang kayo, mga animal kayong, mga ipokrito kayo. Tahimik kayo sa 113 billion. Ha? Kung sino-sino sinisilip nyo. Ang laki niya ng 113 billion. Ilan na namatay dyan kasi hindi na ibigay agad yan? Kinuha nyo sa PhilHealth. Nakukuha nyo? Kung gaano kakaitim ang mga budhi nito. Kailan kayo magbabago? Kayo mga dilaw. Kailan kayo maninindigan? Puro kayo Sara, puro kayo Sara, puro kayo Sara, puro kayo mga senador na sikat na DDS. Paribhasa yung mga senador ninyo, mga laos. Uunahin nyo pa si Bato. Uunahin nyo pa si Bong Revilla, si Cheese. Bilyar. Animal kayo. Kahit di nyo ikulong yung mga yung kakain tayo. Pero kung hindi nyo ikukulong tong mga nagpapahirap sa bansa natin, magugutom ang mga Pilipino. Sinasabi ko sa inyo kasi may connection yan eh. Di ba? Ano mang connection ni Bato? Maghihirap ba tayo kung nakalaya si Bato? Gago kayo. Oh, ilan na mamamatay pag hindi maibalik to 113? O baka ilan na nga ang namatay? At ilan pa gusto nyong mamatay bago nyo ibalik yung 113 billion? Sige nga. Ilagay nyo sa comment section. Ilan pa kaya antayin nilang patay? Na hindi mapa-hospital? sa state health insurer sa susunod na taon. Rosa Licos, Next po tayo. Ito pag-usapan natin ha, itong hari ng pink. Ito sa tingin ko ang hari ng pink. Ito ngayon ng kanilang leader. Biglang nawalan ng gana. Ganyan ang tingin ni Senador Panfilo Lacson sa ikinikilos ng Malacanang kaugnay sa mga hakbang para mapalakas ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-imbestiga sa mga anomalya sa mga flood control project. Ipinagtataka raw yan ni Lacson lalo't nagagawa naman daw ng ICI ang layunin nito na makakuha ng impormasyon para sa paghahain ng kaso laban sa mga nasa likod ng pangungurakot sa pondo ng bayan. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit si Lacson ay laging nagtataka? Hindi ba?
Oh. Kung si Attorney Claire laging nalulungkot, sasabihin niya, "Nakakalungkot po, nakakalungkot, nakakalungkot." Eto naman, laging nagtataka. Sabi niya, nagagawa naman ng ICI yung kanilang, mandato. Oo, dahil may solid cases against those responsible in the plunder of public funds. Ako yung nagtataka talaga dito kay Lacson, na bilib siya sa ICI. So, ako talaga ito si Pinky. Ito talaga ang talagang leader ng Pink. Hindi po ito Maka-Marcos. Ito ay Maka-Pink, itong si Pinky. Dahil talagang kinain niya na ang tae ni Marcos. Di ba, para ma-justify lang na, ituloy natin yung ICI kasi nakakatulong sa investigasyon. Ito si Pinky, diretsahin na po natin. Pansinin ninyo, obserbahan ninyo, and sabihin ninyo kung mali ang ating obserbasyon. Kung mali ang aking obserbasyon. Ang mandato nito, ilayo sa mastermind. Hindi kaya nitong imbestigahan si Tamby tsaka si Bongbong Marcos. Pustahan pa tayo. Hindi, wag magsugal, mahal. Masama yung masama. Ano ko lang yun, nasalita. Ganun po ako kasigurado. Ang taong ito, diversyon ang hanap. Kaya yan nasa dito sa, wag na nga nating tawaging blue ribbon chairman to. Wag nyo nang tawaging blue ribbon. Tawagin nyo ng pink ribbon. Oo. Kasi ito ay hindi sa pangunguna ng Senado. Ito ay sa pangunguna ni Pinky Lacson. Oh. Ano ang investigasyong nangyayari dyan sa pink ribbon? Ilayo kay Sandro, kay Tamby, at kay Marcos ang usapin. Kaya nga bilib siya sa ICI. Bakit? Yung ICI, ang proteksyon ni Tamby, ni Sandra, ito si Charis, at saka si Bongbong. So kaya ang ganyan ang issue nitong mama na ito. Di ba, Pink? Sounds familiar? Di ba ganyan ang ginagawa ng Pink ngayon? Ilayo doon, tapos i-divert sa Duterte? Pink na Pink. So bagay talaga kanya yung pangalan. Pinky Lacson. Yung pink ribbon. Siya ang pink ribbon chairman. Sinabi yan ni Lacson kasunod ng pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na sana raw hindi ma-question ang constitutionality ng isa sa batas na Independent People's Commission o IPC ang mas makapangyarihang lupon na hahalili sa ICI. Paliwanag niya, baka raw kasi madoble lang nito ang trabaho ng Ombudsman at Justice Department. Pero pagtitiyak naman ni Castro, hindi huhupa ang nais ng Pangulo na mapanagot ang mga umabuso sa pondo ng bayan. Suportado raw ng Pangulo na mapalakas ang ICI. Meron naman silang planong gawing aalisin ng ICI. Nakikita nyo na, lumalabas sa media kay Boying, dun sa iba pa, na binabanggit na matatapos na ang ICI. So, pinaplano na nila yung graceful exit. Nakikita na natin tatapusin ng ICI. Pero may ipapalit na naman. Anak ng teteng. Papalitan lang yung pangalan, ganun pa rin. It's the same magnanakaw. It's like just papalitan mo lang yung pangalan na Sandro, gagawin mo lang Martin. Same. Walang iimbestigahan yan. Maiimbestigahan ba niyan yung mga mastermind? Sinong iimbestigahan yan? Duterte. Puro Duterte lang kayang imbestigahan ng mga yan. So, pag lumabas na naman itong pinaplano nilang ipapalit sa ICI, huwag tayong papayag. Meron ng ombudsman, meron ng blue ribbon. Imbestigahan doon.
Ha? Bakit ka ba asan na yung investigasyon ng Blue Ribbon? Ba't ang layo-layo na natin? Saan na tayo napupunta? Tapos sino? Mga bubwit. Kung meron mang malalaki, mga senador, wala namang koneksyon doon sa ghost projects. Next po. Ito, naalala nyo, nanggulo o nag-hysterical, nagsisisigaw to si Atty. Guanzon sa Rockwell Mall. Okay? So, ito yung video na ano ba ang totoong nangyari doon. Okay? Pakinggan natin dahil marami pang video na lalabas. Okay? Sabi nga, may mga CCTV footage yan. So may mga bidyong lalabas. Pero meron man or wala, pakinggan natin to kasi dito pa lang makikita natin kung sino ba talaga ang may kasalanan. This is very important kasi ito ay supposedly pink versus pink. Alam naman natin si Guanzon ay pink. Okay? Yan ang sinasabi ng marami, pink. Pero siya ay ihahanay na sa Duterte dahil sinisilip niya yung mali ni Bongbong. Ganyan po kasi ang pink. Ang pink kasi, pag sinabi mo na yung totoo sa baho ni Bongbong, kahit naman inamin na ni Amy na adik yung kapatid niya, ididikit ka na, branded ka na as Duterte. Kahit ito ay kasamahan nila. Kahit ito ay pink. So halimbawa, kasamahan nila si Amy, kapatid, si Tito Soto, si Ping, biglang nagsalita na, oo nga, kasabwat si Bongbong Marcos sa Ghost Projects. Tatawagin na yung DDS. So, kahit na ito ay makabongbong talaga, o ito ay pink, tinataguri ang pink, DDS. So, connect natin dito sa video na ito dahil may importanteng sasabihin. Gusto ko lang magsalita tungkol doon sa nangyari kay Attorney Rowena Guanzon kanina sa mall. Kausap ko mismo si Attorney Guanzon bago nangyari yon. Dumaan si Attorney Guanzon sa harapan ng store ko mismo. Yung pagdaan niya, siyempre regular customer namin siya. Nag-hi, hello. Hi, ma'am. Yan. So ito siya, may tindahan siya, may store siya dyan sa Rockwell ata ito, sa power plant dito sa Rockwell. Okay? Kasi nga, umubo siya, pinagsabihan siya nitong Chinese or hindi natin alam kung Pilipino pero Chinese looking na mama, sinabihan siya, umuwi ka ng bahay kasi may ubo ka. Yun yung naging issue. Kaya nagalit doon sa mga hindi nakakaalam, nagalit ito si Atty. Guanzon. Attorney, hi attorney. Nag-hi din siya, hello, ganun. Tapos yung mag-asawa, namili din sa kabilang store na katabi ko. Siguro yung layo, 1.5 to 2 meters yung layo. Ito yung lalaki. Ito yung asawa ng babae, magkatapat sila. Mga 2 meters, mga ano yun, mga 2 dipa. Okay, so magkalayo. Magkaibang tindahan sila nagpunta. Nakatalikod siya kay Atty. Guanzon. So magkatalikod ha. Importante yan, makikita natin kung bakit. Guanzon habang kausap ko nandito, malayo, ganito. Ngayon, pagkatapos namin maghihilo ni attorney, umalis na siya. Pero bago siya umalis, napaubo siya. Pero ang ubo, may bit-bit siya, nahirapan siya. May bit-bit ka siya. Ngayon, nung umubo siya, hindi malakas ang ubo niya, gaya ng sinabi nila, malakas na. Hindi. Nung normal na napapaubo ang tao, maubo siya, pero nakaganon siya pag ubo niya. Tandaan natin, sabi nga ni Robin Padilla, may edad na ito si Guanzon. Okay, senior na ito. Sabi ni Robin Padilla, so siguro napaubo. Tinakpan naman daw yung bibig. Yan, tinakpan niya, bibig niya, tinakpan niya. Ngayon, habang umuubo siya, mahina, hindi malakas, normal. Itong lalaki nakatalikod, si Atty. Guanzon, habang umubo, palayo sa kanila.
Pagkatapos maghihilo namin ganyan. Ngayon, itong lalaki, sinundan siya, kinalabit siya sa likod. Hey, excuse me. Pinapik siya sa likod. Pinapik. Excuse me, sabi ni attorney, yes? Yes, hello. Sabi, masaya pa si Ate Guanson na Siguro masaya pa, tinapik siya eh. So, tinapik siya nitong lalaking Chinese-looking man. Masaya pa siya. Baka akala kasi may magpapapicture eh. Yan minsan ito, hindi na-experience din natin. Hindi ko sinasabing tayo sikat. Kaya lang minsan, may mga lalapit sa mall, hindi sa syempre accommodating ka. Kaya minsan nakakatakot din dahil hindi mo alam kung anong plano. Ito, ibang klase. Ganyan din. So, akala niya nakangiti, ngumiti-ngiti pa siya, siguro baka nakilala siya, magpapapicture o gano'n, etc. reply sa kanya na, yes, hello. Sabi, ang sagot ng lalaki, ito ang nakapag-trigger sa galit ni attorney. Sinabihan agad si attorney na you are not supposed to be here. Nagulat si attorney Guanson. But why? You are not supposed to be here. Ganun agad. You are not supposed to be here. Then tungkol sa ubo, pinag-usapan ganyan. So, the rest, yun na. Ayan. Okay, so ang issue dito, you are not supposed to be here dahil may ubo. Alam nyo, pagka ganito yung mama, ito yung sinasabi nating entitled. Kasi, alimbawa, nasa isang restaurant tayo. Kasi naisip ko, baka naman may kasalanan din. Tayo naman ay patas tayo kahit naman na medyo si Atty. Guanson sinasabing hindi na natin. Hindi yun ang issue. Ang issue dito, sabi ko, baka may kasalanan din si Atty. Guanson. Baka ubo ng ubo, tapos siyempre, yung nasa tabi, nagtakip ng bibig, baka nagalit si Atty. Guanson, na-offend. Karapatan naman niya magtakip. Pero ito iba. Kung totoo itong sinasabi nitong mama na ito, palayo na si Atty. Guanson, tapos kinalabit ka, you are not supposed to be here. Offending nga yun. Lalong-lalo na, lalaki ka, Brad. Bakla ka ba? Ako yung ginawa nitong lalaking to, kabaklaan yun. Hindi mo gaganunin yun. This is not an issue whether si Atty. Guanson ay senior, attorney, mababang tao, mayaman, mahirap. Kitang-kita mo dun sa mama, entitled na bakla. Ba't mo gaganunin? Kasi palayo na napaubo, napalayo na, katapakin mo. Kung ayaw mo magkasakit, doon ka sa bahay mo, huwag kang pupunta ng mall. Iba kasi yung sitwasyon, unang pumasok, akala ko, kumakain sa restaurant, ubo ng ubo, syempre, nasa katabing table ka. Kasi kung ako yun, katabi kong table, ubo ng ubo, talaga magtatakip ako ng ano. Kaya lang, baka ma-offend. Pero parsikreto ko lang tatakpan yung bibig ko. Baka mahawa ako eh. Pero yung lalaki ka, susundan mo yung babae, you're not supposed to be here. Kung totoo nga, bading ka, Brad. Bading ka, Brad. Dapat ka talagang kasuhan. Lalo na kung Chinese ka. Mali yung ginawa. Kaya nga yung sinasabi nila, tinitira to ng pink, kasi sinabi ni Guanson na you're not even wearing Rolex and Gucci. Siguro sa galit na lang ni parang pinapakita niya, minamata mo ko. Feeling mo nasa Rockwell ka, mayaman ka, then you're telling me you are not supposed to be here. You deserve more than me to be here in this classy mall. Ganun ang dating na itong mama na ito. Entitled. Mata pobre. Mata pobreng bading. Sumabog na yung galit ni attorney. Kilala mo ba ako? Yung ganyan. Regarding kung sino hindi. Kahit sino naman sabihan ng gano'n. Ng isang hindi kilala. Kasi sabihan kang, you are not supposed to be here. Kahit sino magagalit, naintindihan ko si attorney. Kaya huwag kayong basta-basta manghusga. Hindi maganda. Lalo na kung totoo nga yung sinasabi nito, magkatalikod, umubo. Ang sensitive mo naman, Brad. Ang linis mo namang tao. Diba? Sabihin, baka naman Coach Oli may sakit siya. Di wag siyang pumunta sa mall. Kung siya yung may sakit, ayaw mong mahawa.
You protect yourself. You don't tell others what to do. Because if you go to a public store, hindi mo na alam ano mangyayari. Hindi mag-face mask ka. Palakasin mo yung katawan mo. Kung hindi malakas, stay at home. Paaraw ka. Mag-exercise ka. Bakit yung responsibilidad dadali mo sa iba? Naku nga, mali. Ang ginawa ng lalaki, ako mismo, 3 kami sa harapan. Pero sa harapan ko mismo nangyari. Sinabihan si Atty. Guanzo ng ganon. Huwag kayong humusga kaagad. Kasi di nyo alam ang totoo. Kaya nga, alam, mall to. And this is a high-end mall. Siguro, dapat to may CCTV to. Kung ito i-request ni Guanzon, i-request mo para ito madiin. Kasi po, kaya po natin dinidiscuss to na wala namang, sabi ko, Coach Oli, di ba hindi ka nakikialam sa chismis, hindi ko connected sa politics. Okay. Kasi kinonekta na po nila ito sa politics. Pinersonal na nga. Sabi, kaya ganyan yan kasi DDS yan. Kasalanan na naman. So yung pagwawala ni Atty. Guanzo, kasalanan na naman ni PRRD, anak kayo ng teteng. Pati yung ubo ni Atty. Guanzo, sisisi nyo kay PRRD. Gago kayo. Kaya ako naiinis. Lahat na lang Duterte. Baka kayo nag-aaway ng asawa nyo, nag-aaway kayo ng syota nyo, pinipindeho ka ng asawa mo, kasalanan ni PRRD, animal kayo. Lahat na lang Duterte. Magpakalalaki naman kayo. Be responsible. Kung anong nangyayari sa buhay nyo, hindi lahat na nangyayari. Kung po pwede lahat ng pangit na nangyayari sa buhay ko, isisi ko sa Duterte. Nasarap ng buhay nyo, animal. Lahat na lang Duterte. Lahat ng maling lahat ng gagawin ko isisi ko kay Duterte. Ito, tingnan po natin next. Okay, ito, pakinggan po natin. Ito, boses to ni Guanzon. Parang kamukha pa ni Bongbong Marcos yung nag-i-interview. Boses po ito ni Guanzon. Okay? Pakinggan nyo mabuti. Siguro mag-headset kayo para marinig nyo maayos. Dahil binanatan niya na dito si Lamas. Ito kasi si Lamas talaga. Isa pa tong parang bakla eh. Pitik ng pitik. Pati babae na wala namang koneksyon sa politika. Pero dahil kasamahan nilang Pink, hindi nila mahawakan sa liig. Kasamahan nila, Pink yan eh. Kasamahan nila, hindi nila mahawakan sa liig. Pitik si Guanzon. Itong si Lamas. Ito, babanatan niya ngayon si Lamas. Kasi pinagkontestahan ako ng mga akbayan. Yan, yung akbayan. Oo, mga komunista. According to Guanzon. Si Guanzon mismo sinabi mga komunista kayo. Oy, mga akbayan, tumigil nga kayo dyan Ito naman si Lamas. Post pa siya na, ay, bumaba self-esteem ko, wala akong Rolex at wala akong Gucci. Ayun, may nag-post daw si Llamas. Wala akong Rolex, wala akong Gucci, bumaba self-esteem ko. Oy, Llamas, marami ka namang baril. Nako, nahulihan ka na ba ng baril? Illegal possession of firearms. With a capital P. Anong issue mo sa baril? Bakit mababa ang self-esteem mo? Di ba tanghuli ka ng illegal possession of firearms? Nako, marami ka palang kaso. Kulong yan dapat. Hindi biro ang illegal possession of firearms. Kulong yan. Kaya ka ba sumisip-sip? Nako. Pero kung ako sa'yo, Lamas, huwag kang tatahimik. Gumanti ka kay Atty. Guanzon. Huwag kang tatahimik. Laban. Nang sumabog baho mo. Sabog ang tae mo rito kay Guanzon. Sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatahimik. Aantayin namin yung sagot mo. Llamas. Di ba, Llamas? Nahuli ka ba nga bumibili ng mga fake na DVD? Ay, naku, nahuli kang bumibili ng peking DVD. Bakit naman kung wala kang Rolex at wala kang Gucci, nababa ang self-esteem mo? Kasalanan ko ba, Llamas, kung mayaman talaga ako? Hindi ko naman ninakaw yung Rolex at Gucci ko Kung ikaw mag-Rolex, ay maghihina na talaga kami. Ninakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw?
Sumikat ka lang nung presidential assistant ka. May Pinoy at katabi ka ni Risa Ontiveros lang. Naku, nadalal sa si Risa. Yung yung reyna ng mga pinklawan, si Risa. O, bilib na bilib ang pinklawan. Yan ang standard bearer nila. Oh, si Risa Ontiveros. Oh, duda raw si Guanzon. Anong magagawa mo kung mayaman daw si Guanzon na nakakabili siyang Rolex? Duda raw sila kung ikaw ang naka-Rolex. O bakit? Sumikat ka lang naman dahil kadidikit mo kay Risa. Diba? O sige, gantel, Yama, sasabugan tayo mo rito. Di ba? Tinanong pa nga si Risa Ontiveros ni Winnie kung kabit mo siya. O ano, Llamas? Bart? Kabit mo, kabit? Sagot! Mamaya, may video ako. Lalabas natin. May video to si Lamas. Kinakabayo, si Risa. Di umano. Hindi. Mamaya, discuss. Mamaya. Alam mo, Dio, ako. Yes, ma'am. I'm very, very friendly. Politiko din naman ako, nag-commissioner ako, lahat ng mga ito mga nagtubingin ng tulong sa akin. Sige, magbangayan tayo. Sasabihin ko sa public, yung mga iba dyan sa inyo, you tried to bribe me, or tried to bully me, or told me to appoint so-and-so in their province. Nako. So, may sinasabi pa na kayo daw o ikaw, Lamas, binubuli nyo si Guanzon nung panahon niya na siya ay nakaupo na para merong ilagay sa pwesto. Binubuli nyo at binabribe nyo siya. Nako. Huwag kang hihinto, Lamas. Palagan mo si Guanzon. Palag. Diba? Diba, Dio? Yes, Kaya ma'am. ako, I have manners, diba? Kaya hindi ko sila gagalawin kung hindi nila ako binibwisit. Ito si Llamas wala ka ng trabaho, political analyst ka na bigla. Ay po, wala ka ng PhD. Mamuti pa yung si Chiangki, at least may PhD yun. Lamas, wala ka raw trabaho. Political analyst ka na, wala ka naman palang trabaho. Ano yan? Nakaasa ka sa bigay? Uy, asa sa bigay si Lamas. Wala ka daw trabaho eh. Kung wala kang trabaho, ano ang gagawin mo? Asa ka sa bigay. Oh. Political analyst. Ito masasabi ko kay Lamas. Si Lamas ay propagandist. Pagpakinggan nyo po siya, walang sense. Ang political analyst kasi ganito. Tinitingnan mo yung sitwasyon ng politika. Dapat ikaw, as much as possible, nasa gitna ka. Para yung basa mo sa totoong nagaganap na politika sa Pilipinas, sakto. Yung totoo, yung talagang kaganapan. Diba? Nababasa mo siya ng maayos. Kasi hindi ka bias. Hindi ka po pwedeng political analyst na lahat ng sasabihin mo is yung gusto mong mangyari sa partido nyo, yung gusto mong mangyari sa mga kalaban mo sa politika, yung mga manipulation nyo para gawin ng administrasyon, para birahin yung common enemy nyo, yung eliminate the political enemy. Hindi po ganun. Pag ganun po ang sitwasyon, that nagpapalabas ka lang ng negatibo para sa kalaban, hindi mo binabasa yung totoong sitwasyon, hindi ka political analyst. Propagandist ka. Kaya nga yung sabi ko, nabanggit ko to sa SMNI, mas okay pa nga si Richard Herdarian eh. Kahit na hindi ako believe sa kanya. Pero at least pag binasa niya yung sitwasyon, sabi niya, lamang talagang si Sara pa rin. Ito si Llamas, ibang dating. Malapit na daw katapusan ni Sara. Yung mga ganun, parang pag tiningnan mo, sa sinasabi ni Llamas na 10, 11 hindi mangyayari. Dapat kung political analyst ka, marami doon sa sinabi mo mangyayari. Hindi mo lang sinisiraan yung kalaban mo. Diba? Kaya ito si Llamas, pag pinakinggan mo, wala kang matututunan. Yung gusto mo makita, yung talagang temperature,
yung kalagayan ng politika, wala kang matututunan dito. Pag pinakinggan mo siya, ang maano mo lang is magalit sa Duterte or masabi mo sinungaling si Llamas. It's either of the two. Ano ba yung political analyst? Puta, yan yung mga walang trabaho eh. Ang ganda nung sinabi. Ang ganda nung sinabi. Yung mga political analyst, mga walang trabaho. Sasabihin nila, ay pati ka Kotsole, hindi ka ba political analyst? Hindi po. YouTuber. Bakit? Hindi kami nakaasa hindi kami nakaasa sa mga bigay-bigay. 'Di ba? Hindi sa nagmamalaki ako, pero ang punto rito, hindi kasi eto para sa kaalaman ng mga tao. Ito po hindi ko sasabihin dahil meron tayong gustong patunayan. Ito'y sasabihin ko sa inyo para makita ninyo na hindi mabilis ma-manipulate ang tao sa YouTube. Bakit? Kasi sa YouTube po, meron silang sariling trabaho eh. Unlike po sa Facebook. Kasi yung sa Facebook po, medyo, if you will compare Facebook to YouTube, maliit po. Not even 1% basta maliit po ang kita sa Facebook. Kaya hindi po sa YouTube, hindi mo mamanipulate masyado yung mga influencers. Because, may sariling trabaho. Ito yung sinasabi ni Guanzon, political, nakaasa ka sa bigay. Kaya hindi ka makapag-analyze ng maayos. Nagigets mo? Pag hindi ka nakaasa sa mga bigay, dahil may sarili ka ngang trabaho, nakikuha mo masyado. Di ba? Kaya pag tinignan ko, ano ba to? Facebook, pag YouTuber yan, chances niyan, hindi ko nilalahat Okay. This is not, but as a general rule, it's harder to manipulate o bayaran yung mga nasa YouTube. Alam mo, kinakanti ako nitong Llamas. Ang pangit naman niya. Diyos ko, buti na lang hindi siya nagbakla. Kung nagbakla siya, ang pangit ng bakla, no? Hoy, kayo, pag tumanda kayo, bakla pa kayo, pangit ka pa. Bakla ka na. Pangit ka pa, tapos matanda ka. Magbagong buhay na kayo, ha? Ang pangit nun. Tapos wala ka pang pera. Sabi ni Guanzon nyo, wala kang trabaho. Paano ka magkakapera kung wala kang trabaho? Unless, pasahuran ka ni Bongbong. Di ba? O ni Tambi. Ang pangit. Kinakanti mo daw siya, pangit ka naman. Llamas. Si Guanzon yan, ha? Dio, Yes, akala ko ma'am. dito, they're taking advantage. Kasi, ang nililabel nila akong DDS, kaya binabalatan nila ako kasi takot sila na magsenador ako. Diba? Diyos ko niya, mas bagay naman ako magsenador kaysa sa iyo. Hindi mananalo to si Llamas. Kung hindi ito tutulungan ni Garcia, it's impossible may plano ito sila. Impossible ito si Llamas manalo. No way. Diyos ko, Ba't ba na? maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw magsenador. Sige, doon ka sa lineup ni Rizal Taberes, pareho kayo mga komunista dyan. Ang ganda nung sinabi. Doon ka sa lineup ni Risa Ontiveros, parehas kayong komunista. Hindi ako nagsabi nun. Si Guanzon. You know what? I agree with her. Hindi ako nagsabi. Pero dalawa lang yan eh. Mag-a-agree ba ako kay Guanzon o hindi? I think agree ako kay Guanzon. Kayo, agree kayo? Komunista si Llamas at saka si Risa? Sige, lagay nyo dyan. Lagay nyo sa comment section. Hindi komunista si Risa. Or komunista si Risa. Lagay nyo dyan sa comment section. Kayo sumisira sa Pilipinas.
Kasalanan ko ba kung pinanganak ko na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista? Oh. Problema. Ayun pala ang problema. Kaya nagkukomunista itong mga ito. Pinanganak na mahirap. So gusto pantay-pantay. Tapos guguluhin ng Pilipinas. Sa inyo, gusto nyo komunista, sosyalista? Ay, pwede ba? Hindi ako bagay dyan. Sosyalista ako. Ay, komunista, sosyalista. Sosyalista. Walang pilitan. Kung ayaw maging komunista, walang pilitan. Pero sa totoo lang, ako, yan po ang sinusugpo ni BP Sara, komunista. Yan din ang sinusugpo ni Pastor Kibuloy. Yan din ang sinusugpo ni PRRD. Kaya binabanatan itong mga ito, pati confidential funds, kasi nga, yung confidential funds ginagamit para ma-eliminate itong mga magugulong komunista at saka itong mga rebelde, mga CPP, NPA. Commissioner, ayan, ba't ba napunta tayo kay Llamas? Pinag-uusapan natin yung Chinese... Kasi nabasa ko lang ngayon ng Facebook post na bumaba tuloy sa testing ko, wala akong Rolex at Gucci. Talaga wala na, hindi mo kaya, gago ka. Bakla. Biro lang Llamas ha. Huwag mo ko iso ng libel kasi ano lang yan. Hindi. Gaganti yan si Llamas. Di ba, Llamas? Matapang ka, gaganti ka. Yari ka. Sasabogan tayo mo dyan kay Guanzon. Let's lang yan. Grabe speaks lang yan. Let's lang yan. If you can dish it out, you should be able to take it, di ba? Kung sa English lang ni Miriam Santiago, if you can dish it out, you should be able to take it. Inunahan mo ako eh. Kung mag-Rolex ka Llamas, talaga maghina na naninakaw mo yan kasi hindi ka naman mayaman eh. Kasalanan ko ba? Na hindi ako pobre? Na I was born hindi pobre? Kasalanan ko ba yan? Hindi naman ako nagnakaw. Kayo lahat, magdanakaw ang mga magdanakaw dyan sa Congress sa milyon-milyon na mga watch nang dapat mahiya, Dio, di ba? May tayo dun sa mga corrupt na mga congressmen. Ito may video. Video. Ha? Kinakabayo. Pakita ko sa inyo. Kinakabayo ni Llamas. Si Risa. Hoy, naku. Matindi yan. Llamas, sagot ha? Sagot ka. Sagot ka. Magkaanuhan kayo. Magaling ka kasi, no? Mahilig ka, puro kabira sa Duterte. Ngayon, pinatulang ka ni Guanzon. Sige, di araw-arawin kita. Sumagot ka rito kay Guanzon. Ito, video. Sasagot siya. Tingnan natin. Ito, may tanong kay Llamas patungkol kay Risa. Pakinggan nyo mabuti yung sagot ni Llamas. Hindi lang yung sagot niya, ha? You observe Llamas habang sinasagot niya. Okay, tingnan natin. May isa akong huling tanong, no? Ewan ko kung sasagutin mo. Pwede mo hindi sagutin at tapusin na natin itong interview na to. You're now in the crosshairs of the DDS. Yes. Napapansin ka na. Yes. May paggigiba na sa'yo. I guess you take that as a compliment. Yeah, happy ako. I must be doing something right. Yun, okay. Yun! Tinitira daw siya ng Duterte. Napapansin na siya ng Duterte. So para sa kanya, kaya siya tinitira ng Duterte, meron siyang ginagawang tama. Ako minsan, sa totoo lang, pag pinapakinggan ko to si Llamas, medyo nadidiri ako kasi gano'n na gano'n. Pero anyway, meron daw siyang ginagawang tama kaya siya tinitira ng DDS. Ha? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi to political analyst. Propagandist to. Puro black propaganda, puro paninira. So, ibig sabihin, yung mga DTS, ano yan? Masasamang tao. Kaya pag tinira ka niya, may ginagawa ka mabuti. Hindi. Kasi sablay yung mga analysis mo. Sablay. Ang layo sa katotohanan. Ito, una na lang niya salita eh. Kaya siya tinitira dahil may ginagawa siyang tama. Lahat na sinabi mo, mali. Next. So, one of the things they keep pinning you on is Senator Risa Hontiveros. Yes, dahil matagal na kayo magkasama, aktivista pa siya sa Coalition for Peace. Komunista pa siya. Ay. Nasabi ni Guanzon, komunista pa siya siguro. Sa kanya, ang term niya, aktivista. Siguro, ang ibig sabihin niya doon is
Immaculate Communist. Parang insertion ni Risa. Immaculate insertion. Tapos, nung binuo yung Akbayan, nung binuo yung BISIG, alam mo yung BISIG, di ba? Yung grupo namin. May ganun ng matagal na relasyon. At very close kami for a long while. Kaya, hindi ako magugulat na lagi siyang idinidikit sa akin. Oh, so hindi ako magugulat dahil close sila na dinidikit sa akin. Okay. Oo. Yun. At doon na lang yan. Tapusin natin. Correct. Anong tawag doon? Anong tawag natin dyan? Paduda. Yan ang tinatawag namin paduda effect. So, hayaan na namin kayong mag-isip kung ano sa amin ni Risa. In short, kinakabayo nito si Risa. Sinasakyan. Nira-ride on, hindi ko alam kung natutuwa siya na nililink sa kanya si Risa. But definitely, hindi, pwede na maitanggi. Halimbawa, kunwari ako taga-SMNI si Ma'am Hana. Halimbawa si Ma'am Tina, yung mga taga-SMNI. Close kayo kasi lagi kayo magkasama dahil taga-SMNI yan mga host yan. Di ba? Pwede ko naman sabi, yes, posible, mga kaibigan nating mabuti yan. Pero itatanggi ko, hindi po totoo yun. Parang gano'n, di ba? Ang dali namang itanggi. If you don't want to use the popularity of the person. Di ba? Simpleng gano'n eh. Sino pa ba yung na pwede namang itanggi. Tingnan mo to, hindi niya tinanggi. Talagang kakabayuhin ito. Sasakyan talaga nito. Si Risa. Siguro, baka isipin mo nga naman, kahit ganyan si Risa, ang itsura ni Risa, pero pag kinumpare mo naman kay Llamas, lamang naman talaga si Risa. Totoo naman yun. So, siguro baka boost of confidence niya na nalilink din siya kay Risa. Isipin mo, ganyan ang itsura mo, nalilink ka kay Risa, na senador, na ikaw naman ay walang trabaho, na political analyst, puro sablay pa yung mga analyst mo. Pag-analyze mo sa sitwasyon. So, hindi eh. Di ba? Pero kikitang-kita mo dyan, propagandist na propaganda. Kasi pati yung issue eh. Hindi niya sinagot eh. Close kami. Yes, close kami. Pero hindi niya sinagot. Binitin niya. So, baka natutuwa siya or gusto niya lumaki yung sitwasyon. Gusto niya sakyan talaga para sumikat din siya. Di ba? Ano to? Oportunista. Gawaing komunista talaga. Bakit? Oportunista eh. Di ba? Basta kayang sakyan-sakyan. Bagay kung wala kang trabaho, para magkatrabaho ka nga naman. Di ba? Okay, kasi hindi naman po pwedeng lagi kang nakaasa sa bigay. According to Guanson yan, ha? So yan. Yari dito si Risa. Kung ako si Risa, didistansya ako dito. Kasi it will not help my political career. Pero to si Llamas, it will help his political career na ma-link kay Risa. User talaga. Next po tayo. Ito po may interview si Bongbong Marcos. Tingnan nyo mabuti. As someone who aspires to enter public service someday, what is the one thing that you want me to know that you should have known prior to entering public service? Ayan, pagka-public service daw, at gusto ko mag-public service at ako'y baguhan, anong gusto mong malaman ko? Una, bago ako mag-enter sa public service. O ano? I think you're well guided so long as you enter politics for the right reason. And there's only one right reason, to serve. There's no other correct reason. It's a thankless job. So kung i-enter ka ng public service, anong dapat mong malaman? Is to serve. Bongbong Marcos, sunog na nga utak mo, pambira. Ang tanong sa'yo, kailangan mo mag-enter ng public service, inulit mo lang. Public service nga eh. Di anong dapat kong malaman? Di to serve.
Gago rin talaga 'to si Bongbong. Uy, bawas-bawasan mo yung katitira kung ano man yang tinitira mong sinasabi ng kapatid mo. Dahil 'pag pinakinggan ka talaga, sunog utak mo, wala ka ng kwentang pakinggan. That's for sure. And a sleepless But job. it's worth it. You know, it's worth it. You know, when you see something change for the good, that you made it happen. Ikaw may, that change. Pag papansin niyo 'pag nabubulol siya, 'pag, gumaganon siya. Ganyan yung reaction niya nung sinabi na, "Magpa-hair follicle test ka." Why should I? Ulitin, yung gano'n. Why should I? Yan. Ganyan din ang reaction niya nung tinanong siya sa hair follicle test. That changes your world. There's nothing better. There's nothing better. Plastic, there's nothing better to serve. Pambihira eh. Kayong nagpahirap sa Pilipinas. Eto, hindi ko alam tong mga ito kung sino tong mga ito, pero it looks kabataan sila eh. Di ba? Hindi ko sila kilala kung ito isa sa kasi the ID pa eh, naka-ID nakikita nyo. So hindi ko alam kung anong gustong palabasin dito ni Bongbong Marcos na gusto siya ng kabataan. Hindi ko alam kung anong optics na naman itong gusto nilang palabasin. I really don't know them. Baka mamaya nasa opisina naman to nagtatrabaho ni Bongbong. I don't know. Pero sa akin lang, alam naman natin na merong lehitimong survey na lumabas that Sara is leading sa kabataan. Diyan sila namali. Diba? Nagkamali sila ng basa. Akala nila yung Pinklawan, hawak ang kabataan. Hindi po. Yung kabataan, ang gusto si Sara. At kahit nung 2025 election, ang kabataan, they voted for the Duterte Bloc. Gets nyo? So, sa mga susunod na araw, they will try to tap yung mga undecided pa na mga kabataan. Baka akala nila dahil kabataan, masisira or madali pa nilang baguhin ang pag-iisip. Lalong-lalo na kung makikita si Bongbong Marcos, mapapansin nyo yan. You try to observe. Babaguhin nila yung optics. Lagi silang lalapit sa bata, sa mga kabataan, in preparation para kuhanin ang boto na kabataan kay Sara. Kaya lang, alam nyo, mahirap din lokohin ng kabataan. Bakit? Kasi they are the first hit. Halimbawa, ikay kabataan. Fresh graduate ka ng college. Tapos wala kang makuhang trabaho. Dahil sa kalukuhan ng pagnanakaw ng gobyerno ni Bongbong Marcos, you will really hate Bongbong Marcos. Or kahit ikay kabataan, hindi ka graduate ng college at wala kang makuhang trabaho, you will hate Marcos. Kaya sapul na sapul ang kabataan eh. The people starting their career, ayaw kay Bongbong. Bakit? Apektado sila eh. Hindi katulad nung ibang medyo may edad na mas forgivable pa na maging panatis ko sila kay Bongbong Marcos kasi they establish na yung trabaho or at the same time, they just want to be fanatics of Bongbong Marcos. Ano na eh, nasa retirement plan na sila. Alam mo yung ganun. Pero yung mga nagtatrabaho, sila po, yung workforce natin, the executives and the blue collar and the white collar, hit yan, sapul talaga yan. Yun ang ayaw kay Bongbong Marcos. Yan ang tinatry nilang i-correct. Than to help somebody outside of yourself, outside your family, your community, your country. Yes. May nagawa ka, nagbago yung buhay ng tao. Can you imagine, binago mo yung buhay ng tao? Llamas na llamas, no? Iba yung sinasabi, iba yung nangyayari. Ganyan po mag-analyze si Llamas. Ang layo. Iba yung nabago mo yung buhay. Anong nabago sa buhay? Ako nga sinasabi ko, kung ang Marcos ay hindi pinanganak sa Pilipinas, mayaman ang Pilipinas. What a privilege to be able to do that. Ayan po.
Ang kalokohan nito. Okay po, maraming salamat sa mga nanood. Sana po ay masubaybayan ninyo ang mga nilalabas kong video. Sana po yung mapanood ninyo. Simula't simula hanggang sa matapos. And hopefully may naitutulong po ako at may natututunan po kayo. Maraming salamat. Lalo na yung mga suki natin na patuloy na sumusubaybay. Pero yung mga suki natin, wag pong kakalimutan na baka naman hindi pa kayo nakasubscribe. I-check nyo lang. May subscribe button dyan. Libre po yan. Pakiclick nyo lang. Sana po tuwing may labas tayo ay patuloy kayong susuporta. Maraming salamat po at ilalabas po natin lagi-lagi yung katotohanan. Doon lang po tayo sa katotohanan. Maraming salamat po. Coach Oli po. God bless everyone.